Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat po Ama ng napakarami. Sumapit ng muli ang sandaling ito ng pagsamba po namin. Salamat po, inaaliw mo kami sa panahon ng aming mga pag-aawitan. Pinadarama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Nililingap mong aming mga abang kaluluwa. Pinalalakas mo kami, Ama, sa pamamagitan ng iyong Espiritu na siyang nadarama namin sa aming pagkakatipon. Salamat po. Mahirap man ang aming kalagayan. Madalas, dinadalaw kami ng mga kalumbaya. Napipighati kami, lalo na pagka nagugunita namin ang mga nakalipas na panahon. Masigla kaming nakatutupad ng aming tungkulin. Lalo na sa panahon ng pagsamba namin sa loob ng iyong tahanan. Sa kapilya, masaya kaming sumasamba sa iyo. Ginaganap ang aming mga katungkulan. Naglaho man ang biyayang yon, subalit sa aming kalagayan ngayon, hindi mo naman binibigo ang aming pag-asa. Sa bawat pagtitipon namin katulad ngayon, lagi ka naming nakakapiling. Binibigyan mo kami ng inspirasyon. Di mo kami pinababayaan. Pinatutunayan mo sa amin. Kung kami may itinakwil ng maraming kapatid, ikaw na aming Diyos. Hindi mo kami itinakwil. Ikaw ang lagi naming kasama sa aming buhay araw-araw. Iniingatan mo kami. Inililigtas mo kami. Ibinibigay ang mga biyaya, mga pagpapalang kailangan namin. Binibigyan mo kami ng kaaliwan sa aming mga kalumbayan. Higit sa lahat sa aming mga pagsambang ganito. Ikaw ang aming laging nasusumpungan. Lumalakas kami. Nabibigyan kami ng pag-asa. O Diyos, matyaga kaming maghihintay sa araw na iyong ipinangako na ang lahat ng bagay ay itutuwid mo sa loob ng iyong banal na iglesia. Tulungan mo lamang kami sa aming pagpapatuloy na paglalakbay. Manatili po ang katapatan namin sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Isus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoon. Alalayan mo kami araw-araw. Panginoon, salamat. Salamat sa pagtulong mo sa amin. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Makikinig kaming muli ng iyong mga aral. Ama, maawa ka po sana. Tulungan mo po maging sabik ang bawat isa sa amin sa mga katotohanang muling iahayag sa amin upang patuloy na magsilbing gabay namin sa aming paglalakbay. Makasiguro kaming lahat ng aming kaligtasan. Mamalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Mga mahal na kapatid, ang isa po sa mga palatandaang malapit ng araw ng paglungkot ay ang pagtagsa ng mga bulaang tagapangaral. Kasabay po nito ay ang pagdami ng mga relihiyon o pangkatin ng pananampalataya na magkakaiba ang paniniwala at itinuturo. Kaya hindi tayo nagtataka kung ito ay nasasaksihan po nating nagaganap sa ating panahon na totoong napakalapit na sa kawakasan.
kapansin-pansin na bawat isa po ay nagpapakilalang sila di umano'y nagtataglay ng tunay na pananampalataya. Nagsasabing mga tunay na Kristiyano raw sila. Ano po ang katibayan, mga kapatid, na tayo ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang siyang tunay na mga Kristiyano ngayon sa panahon ito? Ano po ang batayan ng mga unang Kristiyano na sila ang mga hinirang ng Diyos? Na siya ring saligan ng ating pananalig na tayo ngayon ang mga tunay na Kristiyano. Bakit ang mga unang Kristiyano ay panatag sa kanilang pag-asa? Sa unang Juan 3:19, ang sabi po ni Apostol Juan, tayo'y nasa panig ng katotohanan at magiging panatag ang ating puso sa harapan niya. Ano po ang batayan ng mga unang Kristiyano na sila'y nasa katotohanan? Kanino nila narinig ang katotohanan? Sa Hebreo 2:3 ang sabi, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito. Narinig nila sa Panginoong Jesucristo. Ang mga apostol, kasama ang mga unang Kristiyano, na nasaksihan mismo ang pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Yan ang sinasabi sa talatang ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito. At ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Sa mga katuwid, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagturo ng katotohanan tungkol sa kaligtasan. Kaya napakatibay po ng saligan ng mga unang Kristiyano na sila ang tunay na mga hinirang ng Diyos na may matatag na pag-asa sa kaligtasan. Alin po ba ang katotohanan tungkol sa kaligtasan na ipinangaral ng Panginoong Jesucristo? Sa Juan 17:9, ang sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ako ang pintuan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Sa Saling Revised English Bible po, sa wikang Pilipino, ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan. Ang ibig sabihin, ang pagpasok kay Kristo, papasok ka sa loob ng kawan. Ano garantiya? Sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ano, napansin niyo? Magiging ligtas. Maliligtas. Alin ang kawan? Na dito dapat pumasok ang tao upang maligtas. Gawa 20:28, alam na po natin yan. Ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. So, makatuwid, mga kapatid, ang kaligtasan po ay matatamo lamang ng tao sa Iglesia ni Cristo. Ito ang katotohanang itinuro ng Panginoong Jesucristo. Ang mga unang Kristiyano sa panahon ni Kristo at ng mga apostol ay narinig mismo kay Kristo ang katotohanan. Ang mga hindi nasaksihan ng pangangaral ni Kristo, narinig naman nila sa mga apostol na natuto sa Panginoong Jesucristo. Sila ang isinugo ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating panahon, mayroon ding sugo ang Diyos. May isinugo ang Diyos para ipangaral ang katotohanan. Yung katotohanan itinuro ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kaligtasan. Ang Iglesia ni Cristo. Sino po ang ginamit ng Diyos na kasangkapan? Isinugo niya para ipangaral ang katotohanan tungkol sa Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Felix Manalo. Napakapalad po natin sapagkat nakabahagi tayo sa katotohanan. Ginugunita natin ang kaarawan ng kapatid na Felix Manalo. Hindi natin siya malilimutan. Sapagkat kung hindi dahil sa kanya, wala tayo ngayon sa tunay na paglilingkod. Kaya lang tayo nakapagsasagawa ng mga tunay na pagsamba na tinatanggap ng Diyos dahil sa pagkakaugnay natin sa Kanya. Dahil tayo'y naging bunga ng Kanyang banal na gawain. Higit sa lahat, meron tayong matibay na pag-asa sa kaligtasan pagdating ng araw ng pag-ukom.
Yung bang katotohanan itinuro ng kapatid na Felix Manaloy, narinig natin at sinampalatayanan natin. Ito ngayon ang naging saligan ng ating matibay na pananalig. Na tayo ang mga tunay na Kristiyano. Na tayo ang maliligtas. Mapalad po ang mga kapatid nating nauna ng nagpahinga. Sapagkat sa araw ng pagkabuhay na mag-uli, makakasama sila sa mga sasalubong sa ating Panginoon Jesucristo. Paano tayo? Nakasalukuyang naglalakbay pa sa mundong ito, nakikipagpaka sa maraming mga pain ng diablo. Paano tayo magtatagumpay? Paano natin matitiyak kung dumating man ang araw ng ating kamatayan o ang araw ng paghuhukom, alin man ang mauna, ay baon natin ang matibay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ano ang payo ng Diyos sa atin? Na mga nakabilang sa katotohanan at tumanggap ng kanyang mga pangako. Ang sabi sa Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa. Pero pa kaya sa ating nag-aalinlangan, mga kapatid? Dumaan man tayo sa mahigpit na pag-uusig dahil sa ating paninindigan sa katwiran. Huwag sanang bumangon ng pag-aalinlangan sa atin. Huwag sanang pag-alinlanganan ang kahalalan at karapatan ng sugo na si kapatid na Felix Manalo na dahil dito ay iwan ang Iglesia ni Cristo at ang paglilingkod sa Diyos. Wag! Sa halip, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Kasi mga kapatid, ibig pang sabihin, nagkamali ang sugo. Ibig pang sabihin, nagkamali ang kapatid na Eranio Manalo sa pagtuturo sa atin, sa pangangaral sa atin tungkol sa kaligtasan na matatamo lamang sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mali ba ang ating tinanggap na pagsasakit at mga sakripisyo sa paglilingkod sa Diyos? Hindi ho. Sapagkat ang kanilang mga ipinangaral sa atin ay bawang mga dalisay ng mga salita ng Diyos na mula sa Biblia. Kaya walang dahilan na tayo ay mawalan ng pag-asa at mag-alinlangan sapagkat lahat ng ating tinanggap ay katotohanan. Ano kailangan? Magpakatatag tayo. Saan man tayo naroon, mga kapatid? Patuloy man tayong nakikipagbaka ng mga pag-uusig at pang-aapi at iba't ibang mga hamon ng buhay. Huwag tayong mag-alinlangan. Iglesia ni Cristo tayo. Tunay tayong mga Kristiyano. Isang araw mula ngayon, taglay natin ang pag-asa sa kaligtasan. Paano natin patutunayan ang katatagan ng ating pag-asa? Sa Hebreo 10:25 hanggang 27, ang sabi ng mga apostol, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba. Noon pa, sa panahon ng mga unang Kristiyano, meron ng ganyang uri ng mga kapatid na pinababayaan pagsamba. Hindi dumadalo sa mga pagtitipon. Kaya sabi, wag nating gagayahin. Gaano kasama kapag sadyang pinababayaan ang pagsamba? Sasabihin nila, itong ating kalagayan ngayon ay mahirap. Ang iba'y natatakot sa pag-uusig. Hindi na muna daw sasamba. Mali. Inuulit namin mga kapatid, meron bang itinuro ang sugo at ang kapatid na Eranio Manalo na kung mahirap ang kalagayan, kung mapanganib, at may nagbabanta sa ating buhay ay hindi na muna sasamba. Sino sa atin ang nakarinig ng ganyang uri ng pangangaral? Wala. Ano ang madalas na pangaral sa atin, lalo na ng kapatid na Eranio Manalo, na siyang nagkista ng marami sa atin na naman namahala sa atin? Ano man ang mangyari,
Gaano man kabigat ang pagsubok, mahigpit man ang pag-uusig, at kahit sa harap ng banta at panganib sa ating buhay, huwag nating pababayaan ang mga pagsamba. Kaya kung pinababayaan ang pagsamba, gaano yan kasama? Ang sabi, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin natin na magkasala, pinabayaan mo pa rin ang pagsamba. Wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya ano na lamang ang naghihintay sa kanila? Ang sabi pa, ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagamlam na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Tinuturing ng Diyos na kaaway niya ang mga nagpapabaya sa pagsamba. Eh, lalo tayong magiging kawawa sa panahon ng mga trahedya, sa panahon ng mga sakuna, pagka tayo may sakit, pagka tayo nahihirapan, pagkatapos ay tayo tumawag, eh, di tayo dininig ng Diyos. Paano dinigin ng Diyos yung kaaway na tinuturing niya? Dahil sa pinababayaan ng pagsamba. Kaya wag, mga kapatid, sa ating kalagayan ngayon, lalo nating dapat pagtalagahan ng pagsamba para ang Diyos ay lagi nating makasama. Ang Diyos ang lagi nating kaagapay. Ang Diyos ang laging tutulong at sasaklolo sa atin. Pagpaka tayong mabuti, mga kapatid. Alang-alang sa pananampalataya. Huwag tayong bibitiw sa paninindigan sa katotohanan at kaswiran. Anong ating maaasahan sa panahon ito ng mga kaligaligan at kasakunaan? Kapag namalagi tayong matatag sa ating pag-asa. Ano po ang ating maaasahan sa Diyos kapag namalagi tayong matatag sa ating pag-asa sa awit 97:11, ang sabi ng Biblia, siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Mga kapatid, magmasid tayo. Buksan natin ang ating paningin sa mga kaganapan ngayon sa mundong ito. Napakarami mga nakapangingilabot na mga pangyayari. Mga digmaan, mga katampalasanan, mga malalakas at mapamuksang mga kalamidad. Sa panig ng mga nasa Pilipinas, medyo lalong delikado ngayon dahil sa eleksyon. Pero sa lahat po ng ito, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Magliligtas. Yan ang sinasabi ng Biblia. Siya, ang Diyos, ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Sa ano tayo pagsasanggalang ng Diyos? Ang sabi, sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya. Sapagkat kahit po sa mga taong umuusig at nagbabanta sa atin ay protektado tayo ng Diyos. Ano po ang ipagkakaloob niya sa atin upang mapawi ang mga kalumpayan? Ang sabi, sa tapat ng pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Sa makatwid, mapupuno tayo ng pag-asa sa gitna ng kawalang pag-asa. Bakit po tiyak na ang lahat ng ito'y gagawin ng Diyos para sa atin? Sapagkat ang sabi, mahal ng Panginoon ang lahat ng namumuhi sa masama. Mahal ng Diyos ang mga lingkod niyang namumuhi sa masama. Katumbas lang ng mahal ng Diyos ang lahat ng nabubuhay sa kabutihan. Gumagawa ng mabuti. Nabubuhay sa katuwiran at kabanalan. Mga kapatid, magsilbing inspirasyon po nawa ito sa atin. Ano man ang ating kalagayan ngayon sa buhay na ito, lagi nating gunitain ang Diyos. Laging nakasubaybay sa atin. Magulo man ang daigdig, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nasa ilalim tayo
ng pangangalaga ng kanyang mapagpalang kamay. Ano po ang hinihintay ng Diyos na gawin natin ngayong narito tayo sa pagsamba? Ideklara po natin sa Diyos ang ating pag-asa at pagtitiwala. Sabihin natin sa harap ng Diyos ngayon, ang katulad ng ipinahayag ng lingkod ng Diyos noon, ang sabi niya, kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos. Sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayong namuog, hindi ako makikilos. Sana ganito ang ating pananalig. Sana mga kapatid, ganito po ang ating pag-asa. Katapos ano naman ang ating sama-samang gawin sa pagharap natin sa Kanya, sa ating mapagpalang Ama, ang sabi pa, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Halina kayo mga kapatid, lumapit na kayo sa Diyos. Buksan natin ang ating dibdib sa harap niya at sabihin po natin ang lahat ng ating hilahin, mga kaapihan, mga kanubayan, ano man ang mga suliranin sa tahanan, mga magulang, mga anak, ano ang gusto ninyo sa buhay na ito? Ano pangarap ninyo? Sabihin na ninyo sa Ama. Kanina pa, sa piling na natin, nakamasid habang tayo'y nakikinig ng kanyang mga salita, naghihintay sa ating mga panalangin. Ngunit inawa ng Diyos ang mga anak niyang nangihina. Palakasin ang kanilang loob. Ang mga may sakit ay pagalingin at bigyan pa ng buhay at lakas. Ang mga napipighati, aliwinawa ng Diyos ng kanyang espiritu. Maalala nawa ng Ama ang mga anak niyang nahihirapan sa pamumuhay. Basbasaan ang bawat ikinabubuhay. Sa lahat, alalahanin nawa ng Diyos ang mga nagtatago, mga kapatid nating nasa bilangguan na sana'y makalaya, makapamuhay na ng normal at payapa, at buong kasiglahang magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Maawa sana ang Ama na muling basbasan ang bawat isa sa atin. Tumayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Hanggang ngayon, Iglesia ni Cristo kami. Dahil sa pagsusugo mo kay kapatid na Felix Manalo, nakabahagi kami sa matibay na pag-asa sa kaligtasan. Itinakwilbang kami ng maraming mga kapatid. Nananalig kaming lubos, Ama. Ikaw na aming Diyos, hindi mo kami itinakwil. Mga tunay na Kristiyano kami na nagpapahalaga sa iyong mga aral. Nagsisikap mabuhay ng kalugod-lugod sa iyong paningin. Umaasang isang araw mula ngayon, ang lahat ng aming paghihirap ay papalitan mo po ng kagalakan at ginhawa ng maluwalhating pamumuhay doon sa bayang Banan. Doon po nakatuon ang aming paningin. Kaya kahit kami nahihirapan sa paglalakbay, kahit madalas dinadalaw kami ng mga kalungkutan, kung minsan nangihina kami, ngunit pagka nagugunita namin ang mga pangako mo, nagpapanibagong sigla kami, nagpapatuloy sa paninindigan, sa paglilingkod sa iyo. Patuloy na ipinakikipagbaka ang pananampalataya. Maingatan ito hanggang wakas upang matamo namin ang buhay na malwalhati. Kung minsan nga lamang, Ama, halos hindi namin makaya ang aming mga nararanasan.
Napipighati ang aming mga kalooban. Huwag po sanang itulot na matulad kami sa mga ilang mga lingkod mong nawalan ng pag-asa. Humiwalay sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, bawat pamilya, manindigang matatag hanggang wakas sa piling mo. Paglingkuran ka ng buong katapatan habang kami ay nabubuhay. Ipagpatuloy mo ang kabutihan mo sa amin, Ama. Sa araw-araw ng buhay namin, lagi naming matamang yung pagkukup-kup. Ang mapagpalang kamay mo'y maging proteksyon namin sa lahat ng kapahamakan. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Alalahanin mo mga may sakit, pagalingin mo sila. Ang mga nalulungkot, aaliwin mo sila. Ang mga kabataan na naghahanap ng mabuting kapalaran, tulungan mo po, matumpungan nila ang kanilang pangarap sa buhay. Lalo na kung makatutulong sa kanila para maging matatag sa paglilingkod. Panginoon, alalayan mo silang lahat. Pangunahan mo sa kanilang buhay. Tulungan mo po ang mga lingkod mo na hanggang sa bayang banal. Sama-sama ang bawat pamilya na magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo at sa ating Ama. Amang banal, lalahanin mo ang mga kapatid po namin na hanggang ngayon ay nagtatago, nasa bilangguan, nagtitiis, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Mahaba-habang panahon na rin ang kanilang tiniis. Dinggin mo po ang aming panalangin para sa kanila. Makalaya na sana ang aming mga kapatid. Magkita na muli ang bawat isa sa kanila at magpatuloy sa mga paglilingkod sa iyo. Nananalig kaming lubos, Ama, narinig mong aming mga panalangin. Binasbasan mo po kaming lahat. Pangako namin sa iyo, ikaw, Ama, ang aming kanlungan, ang aming matibay na muog. Sa iyo lang kami maglilingkod. Maghihintay kami sa iyong pagliligtas. Ang aming pag-asa'y nasa iyo. O sumasampalatayang hindi mo kami pababayaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.